everyone, to our regional director, RDV Chuan Salvania, and to all the officials as Salvania Chuan, and to all the officials of different departments, government agencies, and law enforcers, and from the LG provincial level, LGUs, and to all here present, mga kauban ako ng mga mountaineers, mga school-based, mga mountaineering club, mga adventure consultant or group, tanan-tanan na natin ni mayong hapon. So, nag-prepare na lang speech, no, kay madugayan tani kung mawala ko sa passing kanang may mag-climb ka, no, kaya di tayo prepare speech. Dari kay naman mag-climb, pahimot ng speech. Mag-talk diri, mas lisod. Kay kulba. Mag-climb ang bukid, kay diri kulba, diri kay kulba sa tubangan. But let me start my speech. It is an honor to stand before our distinguished audience, all of you, today I climbed Northman. Not just a mountaineer, but someone whose journey of adventure was born from the very mountain we celebrate this afternoon. Before I ever climbed Mount Everest or completed the 7 summits, my story began here in Region 10. Among the peaks of Mount Tanglad, muna siya ang among training climb when I was still kanang nag-apply ko applicant sa XUAM, Xavier University Ateneo Mountaineering Society. And then eventually, nag-climbing Mount Dulang-Dulang, Mount Kalatungan, Mount Kibo-Kibo, and many exploration mountains na among gi-climb uban sa mga ibang mountaineers. So, mo gining Region 10 ang nag-breed sa akong adventure spirit ba. Mo gini siya nag-nurture. Dili gyud ding sibo lang akong pagka-adventurous. So, ipamatahan na gagawin naman, ano ka na mag-climb? Kanang, dali na kayo pumatahan na, kaya tagabukidnon ko. Kanang, ipalibutan ko mga bukid. Ipanganap ko sa kabukiran, so lang ito akong bukid. So, on those rugged mountains of Bukidnon, doon ko natawo. To many, these are simply destinations for exploration. But to me, they were my earliest mentor, teachers calling me to rise, to explore, to believe in something greater than myself. I can humbly say that I am forever grateful sa Region 10 because it is where my adventurous spirit was born. This is where I learned to walk humbly, to climb with heart, and to dream without limits. These trails didn't just prepare me for international climbs or mga alpine climbs. They prepared me for a greater journey in life. I stand here today because others walked before me. So I want to honor the trailblazer na nauna sa ato nga nag-pioneer, ma-open na mga trail na atong gitagamtang mag-enjoy karon. One of those is Sir Manny Serinia, and then you guys. Sila yung mga mentors no, sana mga pamiitan kayo na mga kailan ako mga nagdala sa ako. Sige, nabitaw hot spring kayo karon. Muna magkaktaso na nila you guys. Si Sir Manny, napag mga kauban, napag mga clients, dulang-dulang, tanglad, daghan yung mga bukid. So, Sir Manny talaga is one of the icons sa mountaineering here in Region 10 and even in the Philippines. Si Yugads, exploring, kanang ga-explore din siya. Ako pa ganun time na tao na magsakot, ano niya, at tumigil sa mga bukid. Kanang nag-spring banda sa Tanglad. So, grabe, yung mga explore na mga, kanang ang trail. Yan, nagkaon na nagsakot, sa kagutom na nako. Hapit ako na hypothermia ako na tayo. But anyway, that was history. And ngayon, alam ko din na story sa inyo because talagang determinado ko na tayo nag-survive. So, yun yung mga ano natin, mga icons natin na kailangan ko na ko i-mention. And many other na mga trailblazer na wala kong pagkagipanganak. Sila na nag-open sa mga trails diri sa Mindanao. Di na nakita na ma-mention, sorry kayo, but I know, I believe na naang boundary o
kanang daghan yung mga nauna sa amuha. And we really salute sa inyong mga sa inyong passion o sa inyong adventure spirit na among gitagamtang karon. So, they were our mountain heroes, di ba? Itong mga nauna sa ako, who opened the trails long before they became popular. Itong mga popular trails na akong na-enjoy karon. They believed in these mountains before they were seen as tourist destination. They opened the way not to applause, but for passion with a purpose. So climbing for me was never about fame or reward. It began with a simple curiosity. Kaya na ako sa bukid ng sana pag mag-travel ko going to Malibalay because doon to high school, makita na akong kilatungan, tangla, na ko, kung sa kayo na someday I climb those mountains. So, nakakuhan siya sa ko na naka-purchase interest akong mind ba. Ako ginangkat-katong someday. So, I find it really, nandun yung curiosity, a sense of wonder, something mystical and exciting. Over time, it grew into something deeper. It became a way of life, living with passion, restoring pride, and renewing faith in who we are as a Filipinos, resilient, capable, and grounded in purpose. So parang nag-evolve siya ba nga, adventure lang, until na-train ko sa EXO-AMS, and then invite ko sa Mount Everest na team. So ano na nag-evolve siya na something na rin siya kauban na our responsibility ang being a mountaineers. So in 2004, fresh out of college and a proud member of the Xavier University Ateneo Mountaineering Society, or EXO-AMS, I accepted an invitation to join the Philippine Mount Everest team. This was way back 2004. At first, I thought it was about chasing a dream, standing on the world's highest peak, maybe appearing on TV, or being recognized by people back home in Bukidnon dahil ma-interview kami sa TV. So, daan lang ako sa ko, excited ko kasi na-started na ako pag sa TV, pina-interview na. So, nga na pagka-excited ko nung pag-invite way back 2004 niya, makasakay kong bibig ko plano, makakita kong mga tag-as sa building na Manila, kung time, excited ko. Kaya sa TV na nawakitaan ka, na sa Ayala, sa Ortigas, makawakit ka, babay-bye ko, manangad lang na ito. Takasal ng mga tingay, sa train, nga na excitement pa. But I realized that climbing Everest came with a great responsibility. Our expedition leader reminded us that we climb for two reasons. One is personal. Kay mountaineers man, so it is our passion to climb the mountains. And whatever mga challenges, sabi niya, kung mag-climb Mount Everest, na sobra na kayo ni ka-exhausted, kanang pagod, kanang kapoy na kayo ni, hiligin niyo mag-give up. Because it is our passion. We are mountaineers, so that's one of the reasons. And number two, the reason why we climb is collective reason. Because as a team, ang member kasi ng team came from across the country. Anay, Bisaya, Tagalog, Ilonggo, Bicolano, Highlander. So para mga highly competitive individual team. So ako lang isang babae taga Mindanao. Ako na itong gusto kayo mga hotdog ski. Ako na ito nilip. Tayo natin yun. So pag-climb of Mount Everest. So pag ako dito, ginawa niya na this is our second reason. As a team, we have to set aside our personal differences and we have to work as a team to achieve that seems impossible for the Filipino, and that's the Mount Everest. So kung magtabang-tabang ka o united ang atong action, ipakita na to paano na ito kagato ng Mount Everest. So one reason why we climb Mount Everest. And then I was privileged to be part of the Philippine Mount Everest team and eventually to complete the 7 summits. Starting with Mount Denali. Mount Denali is the highest in North America. Way back in 2006. Ito yung training climb na mo, pag-climb, prior may nag-climb sa Mount Everest. And then sa Mount Everest na yun 2007. So ang Mount Denali is the highest in North America. So kung sa 7 summits,
sa tibok kalibutan, isa ng continent ang North America. So nakuha na ako sa 2006 ang highest in North America, ang Mount Denali. In 2007, na-climb na ako ang Mount Everest, and it is the highest in Asia. So kuha na ako na-climb out of the 7 summits. So in 2007, in climbing Mount Everest, also in addition to this is the accomplishment of being the first 3 women in Southeast Asia. Kami yung unang nakapag-climb na mga babae of first women in the world until now nakapag-cross ng Mount Everest. Kaya wala pa yung babae sa kalibutan na nakabaktas sa kaya nag-cross siya sa Mount Everest, gikan mi sa Tibet side, and then ikapkat sa summit, and then inawag mi sa south side. Unya I'm so grateful, malabot na ko sa summit, no, kay kabalo pa ko mag-joke. Even prior nung summit na mo kanya, katapit ko ka ng kaya ng Pinay. So that's the song of Doc Ted. Ikanta pa na ko siya na sila yung bira kay ni mo, ikanta-kanta na mga dira. Pag ako na ginawang summit kay, kanang, you know, yung humor ba na mga Bisaya, kita ko, kadara-gara, kaya po, malabot na ko sa amin, naluyan sa dito, wala yung hindi kapuyan ba, diyan ako na, si Sir Jan sa PAL-MC, ang among assistant expedition leader siya, ay anak ko na, Sir Jan, paano ka rin makatawid sa Hanipal? Wala kami, anang immigration, wala kami passport, pangita akong passport. So parang magbaba, ay, wala kami ni baba, natranta na si Sir Jan Fortes. Ano siya, na? Kung saan daw pagtawid nila kanina sa peak kay, ipangitaan na sila sa immigration, kanang stamp nila na passport. So mo to nga, nadali na ba si Sir Jan, mas na ba sa highest in the world. Nakapag-joke ko diyan po siya. So parang, maski yung humor na to, lumagaan na pa din sa taas. So parang, tinood ko din, parang na-realize na ko, nga, kanang ginawa siya na joke, pero di ba kung cross ka country, kita kung ginagawa ng passport, tapos siya ng stamp na, kanang sa immigration, di ba? But anyway, when we crossed the Mount Everest, na siya ibayad permit sa north side, so nabayad niya sa China. And then we paid for the traverse fee. That's additional siguro mga $3,000 or $4,000 each ang traverse fee. And then, muna itong parang paano mo, abusin na para mag-cross ng Mount Everest. Mo itong traverse fee, nagbayad ako sa China. And then, nagbayad ko ng permit sa Pika, sa south side, sa Nepal. So, yung expedition ng mga babae, very ambitious. But yet, we were able to did it, we were able to be successful. At dahil yun sa tulungan ng mga members ng team, dahil yun sa sakripisyo, dahil yun sa commitment. Because, well, nandito ko ngayon nakatayo, natindog ko din ka nag-share ko about Everest. But I'm here because it is the product of the teamwork and unity ng mga team members namin. Kung nakaakyat man ako sa tuktok ng Mount Everest, because I'm standing on the shoulder of each member of the team para makaabot ako sa tuktok ng Mount Everest. So ganun po yung ginawa doon. Commitment, sacrifice, and being determined. Kaya naabot ko namin ang tuktok ng Mount Everest. Way back, May 17, 2007. So this coming May 17 pala, May 17, 2025, this year, ilalaunch namin yung book namin after almost 20 years. So, pwede kayong bumili. May libro na tayo na 3 Pilipinas on Mount Everest and Traverse on Mount Everest. This coming May 17. So, yun yung experience ko sa Mount Everest. And, can you just imagine, ipakita na ganun na, parang who wouldn't expect na a simple girl from a sleepy town of Don Carlos, makabot o Mount Everest, i-brave lahat ng challenges for 3 years. Kasi 3 years, 2004, nag-start ang team. And then 3 years we nag-training prior to the climb in 2007. So taas kayo ang sakripisyo na mo. And just I graduated from college, so parang wala mo dawat sa mga nakatrabaho ko. So, after more than a year na nag-apply me, natanggap ko sa Coast Guard as athlete. So,
luckily, karang swerte kayo ko, 19 years na ngayon sa Coast Guard. So, pwede na ako mag-optional next year. Nakabawaan. So, I once thought of completing the 7 summits along with Noel and Janet, but it didn't push through because we had their own priorities after climbing Mount Everest. So, yun po, 2 summits naman po after, out of 7. So, mag-try ko nag-7 summits, ay, kahit ang mga Dragon Boat me, sikat mga Dragon Boat na to. So, wala silang iban sa buo. So, I decided na mag-marathon na lang po. And I joined the marathon. We joined the marathon in Mount Everest. Abot, nakamay nag-ampil ka ron. But I think kami pagyapon lang nakapag-marathon sa Mount Everest. So, kung did not start, diba? I did not finish DNF. Sa Mount Everest did not start. So, sa starting pa lang, daghan na hindi makabot sa starting kay mga sakit, magabihan na sila, airlift na sila. So, wala sila naka-join sa marathon. But for us, luckily, when I joined the world highest marathon on Mount Everest way back 2008, I placed champion in the international premium category. Hindi ba basta-basta talagang no? Kanang kuwan yun, dahil ba? Kanang dahil kayo, kanang espiritu. So, ingana, determinado, dasig yung kayo, hadlo. So, I believe na talagang through the years, kuwan na yun siya na-develop sa kuwa. And because of the mountains, kaya nang sinabi ko, the mountains is my great teachers or mentors in life. Other than what we've learned sa mga university or sa school natin, diba? So from 2009 to 2011, I joined the maiden voyage of the Balangay. A historic journey reconnecting us to our rich maritime heritage. This voyage channeled the same spirit of adventure I found in the mountains. So this time, from the mountains to the sea. So connected na yan po ng mountain o ng dagat, diba? So this is, if we visit Butuan, ito yung boat na nadag-out na sila museum. So, gihimo siya kutro. A replica of it was built by the brothers, mga Sama brothers natin from Tawi-Tawi. Isakyan na mo, ikot ni Tibuok, Pilipinas, o lipay kayo mga bata, kay naabot daw si Magellan sa bangka. And then, kay sila sa buha, but, there's some message behind that. One is to reconnect our young ones to our rich maritime culture. And also to rekindle our maritime consciousness. Kaya nakalimot na ka ng mga island people ka. Hindi kita na rin sa bukit ng Puyo. But, history changed the face of our culture or the way of living. Kaya, even many of us, hadlok na sa dagat, malumos daw ka. So, pagkalumos rin, pag ay naligo, malumos na. Or mahadlok, mainitan. So, nakalimot ka, uumsa ka. So, this is one of the reasons why we did the voyage of the Balangay. So, we were very successful then. So, in 2012, after the voyage, I thought of being full-time sa Coast Guard. Kaya nakana ko nga, ulaw na makayoy na di mo kabalog sa luduwak, kung sa ako sa linuwan. Kanya, di ko kabalog kung basta mga protocols ba, being nasa uniform service. And then, di ko kabalog yung mga papel, mga office works. So, yun ko, kailangan ako mag-full-time para makabalog kung sa Coast Guard. That is why I joined the officer course way back 2011. And then, 2012, nagsakit ang manghod of cancer. And then, I was inspired sa iyang kanabitang puso, sa iyang determinasyon, of inspiration ng niya. Sabi ko, I do things na ma-inspire na ako manghod. So, anak ko, buon ako ang 7 summits. Ako kumanon o maghimo kong mga projects, mga race for funds. Akong ibutang sa mga kanitang projects na makatabak sa mga advocacy for cancer awareness. So, lipay kayo naman, inspired na ko siya. Way back 2013, I started the Mount Elbrus. So, full-time ko na trabaho, tapos prepare ng mga documents na ako, mag-travel, tapos mag-training, challenging, pero kinaya. Way back 2013. I was successful, so that was after Mount Elbrus, third
And then, next is the Mount Kosciuszko. So that's my 4th summit out of the 7th summit. Nagtanong ako sa internet, sabi ko, "Chong, nakapagod sa Australia, no? Ako pagkaila." Sa tabukit nun, di ako niyo, okay, parang hindi dito, ako pagkaila. So nagtanong ako sa internet, how to get there from Manila to Sydney, to Cleco, to Kosciuszko. Tanan, yung research ang ginawa na sa internet. Na kung sino yung may pinakamagandang website, ito, kung ito pagkatiwalaan. So yun, through internet, booking, and then, prepare na yung documents na ako kay kailangan mag-visa sa Australia. So, sa ating mga nasa gobyerno nun, lisod ba kayo, mag-apply ka tag-leave. Okay, kayo ma. Kaya alam mo yung challenge, nagpalit na ka ng, kaya itong, sali ka ng promo, ito mga ticket, kanya, ang leave, kaya wala pa din gawas. Kanya, mag-apply ka ng visa, base ng visa, leave mo gawas. Kanya, di nakapasakyan ng mga iroplano mga gibook, which is true enough. Okay, kaya nagawas na approval sa leave, kanya, ang visa na mo pag-apply, nag-delay gamay. Akong flight is June 15, yata ko, ang visa ng gawas, June 16. So, sa mukha, yan ako. Saan man yung mag-give up o mapadayo? Siyempre, dili option na mag-give up, yun na ang visa na ko. So, akong ipungat since na lang ko trabaho sa Coast Guard, loan na lang ko. So, ginuwag na ko para papalit ko kwan, akong ticket. Sa mutang, yan ko daw Australia. Alinaw kayo, adventure kayo, kay ikaw kayo mag-explore ba? Braving the unknown. Makabalot, through internet na yun. Pag naog sa bus station, pag naog sa kayo sa hostel, kayo na po dito, travel na to, train, going to Threadboard, going to the Mount Kosciuszko. So yung nga na, adventurous. And then, comes, after the Elbrus is the Mount Elbrus highest in Europe, and Mount Kosciuszko, the highest in Australia, and comes the Mount Kilimanjaro way back in 2015. So, pagka 2015, nag-prepare na tayo ka ng mga documents, kailangan na ako. And then, unfortunately, prior sa flight, nagka-sore eyes ko ba, push cut. So, anak ko mamot, nurse na ito kung mamot, siya, anang, don't worry, kay 4 days, pamanin mo flight, so 3 days, mawala na na yung sore eyes. Ay, kabala ka, makasakay ka kayo ng plano. Ano din siya siya, naman natagi ko 1.5 lang kayo, buko. So, ako din siya get 1.5. Yeah. Travel na rin ko after 4 days, ay pay ko. Pero gibang off ko sa plane, anang airlines na, ma'am, kanang, kwan ka ng OFW, or kanang nabi ka ng trabaho dito, ito mawala. Kuli over ako sa Qatar. Siya, dili mo accommodate mo because we are economy airlines and we have no layover accommodation sa Qatar. Nahugno ako pagaling mo nun, oy, saan ang pagkatong palit na pagkabagong ticket. So, ano lagi ko, di yung option na mag-iba. So, nag-ampo na ko, pag-ampo na ko, Lord, kabangin ko, mag-guide ko, magbalik ticket. Napalit yung ticket, bag ko, kaya nag-load naman mo ko, sa mag-load mo. Nagtrabaho ko na mag-load. So, mo ito nga, bag ko, nilupad na ikaw kayo ko ng Qatar, and then ito, Kilimanjaro, Africa. Pagkapag pag yun ako dito, magitagpo ko kayo siyempre, dark different skin. Ibandit ko ito na place. Try siya, dala ko niya sa kanang hostel, and then, ano din ng trekking manager, Karina, sorry, yung group mo, nag-give up. You'll be the one climbing, and these groups are with you, the porter, the guide, and the cook. Yung wala, masa wala kong pusukan ng punoy, kung kumama ko ni pagkagabi. Ano, kaya gusto na tanan. Gusto sa grupo. Kaya, sa ako lang kung, di ba, di ba, may lakang zipper na to, di ba? Kung mag-guide ka ng kitang lag ng ulang, kapalad ay magkano yung siya mag-guide. Ano na, kung ginawa na sa Kilimanjaro. Wala, basta ganun ng guide, nagtiri natataman, nagagabi, kamamot na lang ako. Pero hadlang, ito ba, ako na mag-isa.
Ay, takot na. Sure ba? Ikaw kay kwarta, kanang pula akong kwarta sa iyong package. Kaya like ang package, no, $2,000 or $1,500. Akong kwarta kay $100 na. So, sige, okay lang, mas 700 because you're so kind. Dabangan ka na makita ng mga safari before ka muli Pilipinas. So, pagkakuha na po, sus, naabot na po ng safari car. Ano yung safari car? Ako kayo? Yung ko ba, the driver, ako napagtay. Pari, safari. Sabi kayo, una-una, no? So, moto na ako, ano ko, dapat, inyo na ko, nakuha na ko na. Kaya para di siya magka-interest ako ba? Hindi ako ba, kaya nagkakuha lang ko na nagkasor, sige ka lang na. Kanang basta, bubaba, dala akong cover ba, hindi siya ganahan sa kuha ba? Kasi nagka-interest. Kaya, sige sa Milango, pahingan sa safaris, mga 8 hours na drive na siya, good kayo. Sige, may istoryang buwan, kasi magkabilupan niya may, ay siya dahil. So, gusto na kayo. So, ako yung ginana-emphasize na ninyo na ako, dahil siya ganahan sa kuha, kaya hatito ko ba? Pero syempre, gusto ko pumunta na ang mga zebra, mga lion, mga isa ba niya, diba, so, bahala na lagi. So, mga na, successful naman, pag-uli, ipagay ko, walang naunsa. Then, sadly, pag-uli na ako, nakadawat ko news na ako mga is given 3 months to leave. At kung nagtawag sa po ang nurse, dun siya, ingon ang doctor na she's given 3 months to leave and depende kung magbuwan siya sa tambal, but naging cancer na sa lungs. So I was sad because my sister was my inspiration. And sabi ko, ano nang bilis ako sa exams? Parang saan man ako eh. But you know, sabi ko nga, sige lang, because hanggang muli ako mangod. Pakita na ako sa iyang at-traffic ko, kasi idol ko niya. So mo ito mga, actually, biyang 3 months siyang pagkabuhi, and then she passed away. And I was sad and just prayed to God. Na Lord, sana kung kinuha mo yung kapatid ko na inspiration ko sa 7 summits. Sana she'll be an angel after. When I complete the 7 summits, he'll be an angel, look after me, maging safe. Yung lahat ng crimes na gagawin ko. So, yun, nag-rest ko kayo. Nasa sa hospital, mag-climb, mag-rest ako. Kay Murad. That was 2015, 16, nag-rest. So, 17, nakatawag, nakadawat ng tawag. Kanina, na-climb ko one. Na-sponsor, sabi ni Sir Art Valdez. Expedition leader naman. Kanina, na-500,000 para sa pag-climb mo ng Mount Aconcagua. And this is the highest in South America. So, dagdag mga learnings. Kaya when you go abroad, you have to pay money, mag-wire transfers, dapat yung mga sweet code, ika basta-basta makadalang mga 500,000. Nga nagdagdag yung mga process. But, unfortunately, kulang pa itong 500,000. So, nag-loan na ako, sayang man. Nalighatag ng kwarta, di ba? Ano, dilian mo na ito eh. O, bahala na, katotal. Wala ka tayo gibuhi. So, ako na nag-loan ko, and then, kanang ni-drive ko Aconcagua. And because I'm already late for the season, that summit is not for me. Hindi po kami nakasummit. So, kanang very frustrated. But you know, the mountain always teaches us to be humble. I-respect natin ang iyang hinayahan, ang iyang kusog. Kaya kung ato siyang i-challenge, hindi na mamatay. Kaya di nag-ibayo ang level. So, mo po with humble heart, I turn back and I pray to God na Lord, sana nagdalit pa na sponsor para sa next time, makaabot ko Mount Aconcagua, maayo mo ng weather. Luckily, nag-inani ko sa group sa Ayala in BGC Taguig, sa Marketplace Mall. Invite ko sa WWF. So, nag-share ko story. Inani na siya na set up. And then, there was one guy na after sa kuntok, tawag ko niya. Ini siya, Karina, I like your story. This is a story that we have to share to the young ones. Because this is a story of chasing one's dream. And nothing is impossible in believing in your dreams. Parang makaput din mo ba sa mong believe na ka, tutuon lang ka sa mong kapatid. Siya, tabangan ka ka. Kami mo bayad sa imong Aconcagua o sa imong Mount Vinson Massive. Niya, kung saan lang ako mabili. O, grabe kayo. Wala ko nasabot sa mong debate. Nag-bike lang ako na. Wala ko dito sa sakyan. Kaya gusto kayo sa
So nag-bike na ko akong service, nag-bike ko pa ulit, kahilak dito. Kawan na to, bulo kami. Imagine, bayaran yung sa 1,000 ang kagwa. Bayaran niyang 3.5 million para sa bank mount, Vincent Massive. Nilala ito, nag-bike ko pa ulit ko. Lord, sa mga siya, Lord, isa na nga tao. Pagtanong ko sa internet, ano din siya, sa BPI na president. So, moto nga pag kakuha na, pila ka days, kanina send me a letter, alis na ko as president, tapos nila sa new president. Pinapot ko sa BPI, nag-bike na po ko, ikang pagtrabaho, nag-ulan lang sa Manila, pag-ato na kong Makati, nag-raincoat naman ko. Basta kayo kong boots, ka na kita mga boots na. Parang kay sir, nga na akong isuot, nag-bike ko, naka-raincoat ko. Kaya pag-apot ako sa BPI, yung boss, hindi ko makayod ka ng party, kaya ka nang nawad, bike kayo sa Makati, nga, hindi na ko ganahan ng parang ba? Kana na bayad ko, mas 100, 500, ano ko. So, dili pwede mag-party rin para sa mga VIP ni. Pangayon ko ka ng, ang tagi mo party rin, ang malapit mo rin, ang anak ko. So, dili lagi ka kahit manimong ibig sabihin, gamitin din rin. Yung ko nga, kanya akong gamitin mo, so, yatag na mo akong calling card, yatag, Sir Gigi. Automatic ko rin, magic board, doon ito, magic card. Tagal kong party. Paghatag sa mga party, at tanggalan ako akong, alam ito, fans na ako, kanang raincoat ko, hindi kami ko Manila, nag-bike ko. Nga, pag workshop na ako sa CR, ilang ko sa ako. Kapo ko sa akong simot ba? Ana, dahil babae din, mga, mo-out ka or mo-in pa? Alaan mo, security guard. Kaya, ginanay, sa ilang, ang gamitin, kasi hindi, bitaw. So, ano na lang ako sa babae na security guard, ay, mo-in pa ako, sunod ba? Kaya, mo ito nga, ano ko, grabe ko yung pinabuhi, no? Kanang, hindi ko naman umpisa mo kay istorya ba? So, di kang pagpunta masuko ko, di ba? Di lang kita pagpunta minusan. Kanang, di kami matapot mas full ba? Yun ang Tagalog, sir. Sir Manny, Coach Manny. Yung hindi kami dapat, ano ba, magtampo kung may ibang masabi mo ba. So, ganyan yung mindset ko ba? So, namakyat na ako, and then sabi ng President Karina, don't worry. Sabi ko, sir, I'm a full-time PCG officer. I have no chance of paying you back because parang unless we found yung endorser, kanya na babayad. Siya nga, don't worry, sabi niya, sa walay bangko. Wala kayo dapat ibayad sa mga. Wala kayong return na dapat ibalik sa mga. The only thing you do is to climb, you focus on climb. O ayaw lang kung mag-line na back na sponsor. Ang ipay ka, api sa, imagine ninyo ga, pati-pati na maglata sa una. Ngayon, nana ko sa BPI, ginabagan na mag-million. So parang ingana yun ka-gracious and Ginoo. Because we mountaineers, we always believe that if we have this pure intention and good heart, you will also attract people. Mga tao na maayong pagbubuhan. You will attract them that they will believe in your dreams. Because na-feel nila ang inyong pure intention. So parang yun yung paniniwala namin as a mountaineers. That is why kami mga mountaineers, medyo limited lang nita naman, pero buo mo sa mga dili na yung mga marunong. Mahingani rami yung tsura. Sa mga butan nyo ba sa mga mountaineers? So yun na natulungan ako, nakaklive ako ng akong kagwa. That was a very, very historical climb. I don't know. I believe still today, ako pa rin ang magkapagpawang akong kagwa na Filipina. And Africa, meron na yung Filipina, but kagwa, ako pa din. And it was a very successful out of 6 summiters. Duha kami nakasummit, isang Japanese at ako. So, pagtingnan nyo sa, ano maganda ka rin sa Netflix, sorry ko lang yung video Netflix o galing sa mga, internet, so makita nyo kung sa kalisod na mga kagwa. Gusto dyan siya. But you know, I was honed, I was trained, I was parang, kuhan nyo ko ba, in-nurture ko din sa region 10 ng mga bukid. Ipagpusgan nyo ko din ba? So, inanagabangitan din sa region 10. Diba? So, after kong kagwa, I was very happy, successful, and then I went to Mount Vincent Massive in Antarctica. So I prepared everything. Kanang, gusto kayo magreklamo.
Instead na nakita mo reklamo kay way mo tabang, way nag-prepare sa mga documents. So, wala yun, padayon lang yun, sustain lang yun sa ikong buwan, baka ng determination, passion, focus lang yun ko, bisip sa mga challenges. Kaya sa kang mga Benson Massive, abi na ko finish na kung saan naman na kung mata kay nainipot ang ugat. Anak, kung naweli, Wenceslaw, itong babae na isang climber mo, ko na lang climber ang Mount Dixon, ginibayad na bagat ang 1 million. Nag-premium na bata. But luckily, yun ang doctor. Karina, this is the first time na maka-encounter ko, nimuto ang ugat sa mong mata. So, di ko kabalo ko kung sa'yo reaction sa high altitude. Pero anak ko daw kung saan, dili ba naman kung mata para kumito na ko? Sa dili na ako, pwede na magdugo-dugo. Ayaw, kira magdugo-dugo. Ako na lang punasan ng buo. So, moto yung mga, sige, padayon. Ampo lang yung tali, bukod lang ito itong pagampo. Moto na ako, tayo Mount Benson Massive. From Chile, at hanggang magagagiyambay, apply yung visa. Ang Chile, istikto kayo silang visa application. Ang Argentina, istikto kayo silang visa application. So, lagay kayo mga requirements, considering ka, nasa gobyerno, bigay approval sa lead na mo. So, di ba mag-apply ka lead, bigay kayo. May nag-amigod yung sa admin. So, lisod kayo pag nasa gobyerno. So, muna mga challenges na wala ito nagpapahuyang-huyang ba. So, mo ito nga, dapat kong Antarctica, hilak dito ba eh. Di yun ako ma-imagine kung sa kanino ang Antarctica. Ninglag din ang airplane, kanang Yushi, kanang si 130 na airplane, sa airport na snow, na ice ang yung landing area. Grabe, kanindot ang palibot, hilaka, yun ko. Linda, hilak eh. Na-frozen akong kuluwa ko, sa tuhog akong mata. Joke lang. So, dito, naghilaka ito. Thank you so much. Nga na ba? Grateful kayo. So, ako ito mga pagkabukit ko, ito yung mga unexpected na nahitabo. Because kung mag-package sa mga climate daw, like sa Philippines, ano yung sa gawas? Ang package is like 12 days. Kanang 12 days, mo na yung bayaran ng 3.5 million, example. Ang imong summit na is sa 10th and 11th day. So kung wala yung summit na natay, first, good ka na magbaba. Summit or without summit, baba ka. Kasi because there's another schedule na expedition. So grabe akong ampo, kay pangit yung weather. Abot na lang 21st day para sa mong summit day. Pang 11th day na naman to. Pangit yung weather. Pagka 12th day, pangit ang weather early in the morning. Pero yung anak mong guide, siguro nanuwi siya ba? Okay, sayang kayo mong million siya nga. Guys, we'll try to walk for a little bit and then we'll see what will happen. So, after pila ko na sa baklay ng lugar, 2 hours, nihaya ko ng palibot na mo. Akailan ko yung sa lamang river. Bahala lang yung bitad-bitad ko, paingo na nagsamin eh. Kuskan ka kung mga kauban niya, ako tulang nag-training, kinadakot kayo akong mata. So, di naman ko pwede mag-hit yung nag-training. Eh, basin mo, buksit akong mata ba? So, mo na medyo hinay ko ako physically, but I reached the summit. Siguro mga alas 8 na may nakabot ang summit. Alas 8 sa gabi. Kung mag-climb ka Denali, and also Antarctica, wala pa yung ngit-ngit. Hayag po siya, mas gabiin na. So wala yung binar-binar dito, kasi gagawin ng mata dito. So mo ito, pag ako naman sa summit, pray ko, Lord, December man to. I was really crying on top of the summit. And then, because it was December 16 and 17 yata, it was the time na nang Miss Universe, katriyo na ko ba? So, ako po Miss World, Miss, diba? Ibutan ko, at natuyok na. So, I was really crying. Sabi ko to all the Filipina, this is my early gift to all of you. Standing on top of this mountain, Mount Benson, is showing the unsinkable spirit of Filipina. Kaya ng Pinay. So, I was really crying and then pagbaba na ako, excited ko. Check na ako video, wala na-record sa mga guide. Kaya hindi na ako makita sa yung video, picture again. Kaya hindi na naman, nasa no, you have to check eh, na-record, baby nagwala. Pero sabi daw, sa kabunaw, sa palibot, isod kayo i-click ang camera. Isod kayo muhawit on-off because naka-gloves ka pinaka-layer. So, itong lesson ako,
But I was happy because it was successful. And of course, I am the first Filipina to have completed the 7th summit by God's grace. Whenever I climb, I carry the heart of a Filipina, the spirit of the Northern Mindanao with me. Being called the first Filipina to complete the 7 summits is something I hold with humility. It is not a title to claim, but a message to pass on, that a young woman from Bukidnon, with discipline and heart, can reach the world. Northern Mindanao is not just a destination. It is a launchpad or a platform for greatness. This is where ordinary people are shaped by extraordinary courage. I am no different from many young Filipinas who cling to their dreams. If you believe in your purpose and pursue it with your heart, you too can climb your own summits. Along the way, I discovered something that changed my life: discipline. So discipline is the great equalizer. It does not choose the rich, the strong, or the lucky. It rewards the committed, the consistent, and the courageous. It opened doors, and I never imagined, from global international climb expedition to my current service in the Philippine Coast Guard. Whether I wear mountain boots or military boots, the values I've learned to train remain the same. Hard work, humility, and heart for others. But of course, adventures belongs to everyone. Para sa ato tanan ang adventures, dili ako lang ang pag-iya na we cannot monopolize it. Every region in our country has mountains waiting to explore, from Luzon to Visayas to Mindanao. Each peak holds meaning, each trail carries magic, and each climb is a story worth telling. So mountain tourism is more than reaching summits. It's about discovering ourselves, empowering communities, and protecting the blessing of nature. So kaning mountain tourism is dili lang mountaineers, dili lang taga-DNR, dili taga-DOT, dili mga local peoples, but we are all together in this. Pinabangay ng tanan. And protecting the blessing of nature. Our mountains are not just scenic backdrops. They are sources of livelihood, heritage, healing, and pride. We cannot claim adventures at our own. There will always be someone who will climb first. But the heart of a true mountaineer is to open the trail so others may follow with more courage and less fear. So life is good when you are happy, diba? But it is far better when others are happy because of you or because of us. That is why we try. That is why we protect our mountains. That is why we gather here today. It is not just about reaching to the top. It is lifting others up, ensuring that the joy and purpose we find also become a blessing to others. Through this tourism launch, we continue to promote the idea that mountain tourism is both a gift and a responsibility. It connects us with nature, supports local economies, and fosters a culture of care, courage, and conservation. We must all be stewards, not just for our peaks, but of the spirit ignited in us. So, dili lang puro adventure, napod ang responsibility of being a steward sa atong mother nature and the spirit it ignites to us.
To the young adventurers, sa mga bata, kayo mula naman pagkuhanin, so di grabe, do not be afraid to climb your own mountains. Whether real or symbolic, the real climbs that I did, or the mountains that you are climbing, it may be your personal lives, your business, your work, your career, your ambition in life. So, climb them with courage, purpose, and heart. To all of you, especially the youth and aspiring adventurer, remember, isa-lisod ang trail, basta lingkod ng tuyo, makaabot dito sa summit. Kay the mountains you really see our good intention. Just like when we climb the Mount Everest, napatag namin sa monastery sa kanamitaw Buddhist bong. Namutaan namin kung saan mga palaran sa Mount Everest. Ingon ang monks na, you, Filipinas, I can see in you the kind heart and pure intentions. The mountains will not make it harder for you. So she will welcome you in her love. And you will be successful in your climb. Tinood yun. Nakaabot mi sa summit. Ginawa ko ay pag-abot naman sa summit. Hangtod nakadaog na lang mi. And we were humbled by our experience. That is why when we went down from the mountain, our expedition leader told us, nag-pray me before me nilakaw sa Mount Everest. Paglakaw na mo, pagpanghipos na mo, natumi sa mong altar, sa may puja area, may Buddhist man siya. So nag-pray me dito, and our expedition leader, we pray like this. Lord, thank you for the chance of being up there in the mountains, the highest point on earth. As we go back to our normal lives, let this climber, let these summiters remain humble and their feet be firmly planted on the ground as they simply go back to the lives that we have left behind. So ganyan po yung prayer natin. Walang magbabago. Nakakyat na tayo sa tuktok ng Mount Everest, sa pinaka-highest point sa buong mundo. Hindi po tayo nagbabago, but we tell the story. The lesson learned, the inspiring stories that may inspire many. Na, yun nga, parang wala namang benta na nakatindog kami sa tuktok sa Mount Everest. Tapos maninambog kami yung first. But since 2007, we continue to tell the story. The inspiring journey of 3 years ng journey natin sa pag-climb ng Mount Everest. Na ang mga Pilipino, pili yun, mabangba ang ilang pagkinabangayo, ang ilang unity sa bisig unsa ng mga challenge, bisig katas una sa Mount Everest. Dili yun na mahugno, dili yun na paminalog, maging successful dito sa atong mga summit. Pag-climb sa Mount Everest, sa atong summit, sa atong kinabuhi. So, let us keep climbing. Let us rise and summit together and return home to tell a story not of fame, but of purpose, grit, and grace. Let us champion sustainable and inclusive tourism, where the stories of our people are as rich as the trail we walk. Together, let us show the world that Northern Mindanao is not just a destination, it is a journey worth sharing. Daghang salamat. See you all at the summit.